Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami maawaing awa. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po ang lahat. Nito pong nakaraang linggo, ang ating mahal na ina ng laging saklolo ay nakatanggap ng mga liham kahilingan na 1,506 at mga liham pasasalamat na 1,687. Ang mga pasasalamat po ay 27 para sa pang-espiritual na mga biyaya, 2 para sa pagbabalik loob, 17 para sa kapayapaan sa tahanan, 1 para sa pagkakasundo, 2 para sa katuwang sa buhay, 26 para sa kasulusugan at pagaling, 12 para sa kaligtasan sa mga sakuna, 4 sa pagkakaroon ng anak, 9 para sa tulong pinansyal, 2 para sa pag-aaral, 9 sa pagpasa sa eksamen, 4 sa pagbiyahe sa ibang bansa, 1 para sa lokal na trabaho, 2 para sa trabaho sa ibang bansa, 1 sa panglegal na biyaya, 16 para sa pangmaterial na biyaya, at 1,552 para sa lahat ng mga biyaya. At narito po ang isang liham pasasalamat. Dear Mother of Perpetual Help, ako po ay matagal na rin po ninyong deboto mula po noong 2012 bago pa lamang ako kumuha ng LET board exam sa edad na 45 taong gulang. Ikalawang kurso ko po ito dahil 1987 po ako ay graduate sa isang kilalang universidad ng BS Commerce Business Administration major. Talaga pong sobrang pasasalamat ko sa mga pagpasa ko noon dahil sa hirap na rin akong mag-aral bilang isang may asawa at ina ng 4 na babae. Sumunod naman pong pumasa sa board exam ay ang panganay kong anak, matapos din po ang aking pagnonobena sa ina ng laging saklolo noong taong 2015. Ito po ay ikatlong take na niya bago siya pumasa ng Interior Design Board Exam mula noong nakatapos siya noong 2007. Sinabihan ko po siya lumapit sa ating ina ng laging saklolo at hindi naman po kami binigong muli. Noong nakaraang November 15 ay isinama ko ang aking anak sa dambana para taimtim na manalangin sa mahal na ina ng laging saklolo sa Novena Mass para sa kanyang Civil Engineering Board Exam noong November 17 and 18, 2023. Bit-bit lahat ang kanyang mga gamit para mabasbasan. Pero bago yon, humiling ako na gabayan ng aking anak dahil 2 taong ko ring ipinagagamot sanhi ng labis na depresyon at anxiety dulot ng pandemya, naging dahilan ng pagkaatraso ng graduation. Nakalipas ang 1 linggo at nalaman niya ang resulta,
Habang kami nasa Qatar, nagbabakasyon kasama ang kapatid. Laking tuwa namin nang tumawag siya noong November 25, Sabado, ng 6:10 a.m. na pasado siya sa board exam. Napaluha kaming mag-asawa sa labis na kagalakan. Paulit-ulit kong binibigkas ang pasasalamat at papuri sa Diyos at sa tulong na mahal na ina ng laging saklolo. Talagang napakabuti mo po, Mama Mary, at sa iyong mahal na anak, ang Panginoon. Lubos na gumagalang at ang sulat po ay may lagda. Magsitayo po ang lahat at atin pong awiting Birhen Maria tala sa umaga. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming panalangin o pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak.
Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mo maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan. Tulad na iyong tahanan sa Nazareth, ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintaying ina, ipanalangin mo kami. upang paghandaan naming katulad mo ang pagdating ni Kristo. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintaying ina, ipanalangin mo kami.
upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami eluwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang mga pansariling hangarin. Sabay-sabay po. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglaya mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo,
Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami na iyong anak mapagkailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat at atin pong awitin, Birheng Mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Saan man po kayo naroon sa loob po ng ating dambana o kaya po sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live stream dahil po sa iba't ibang kadahilanan, lalo na mga may sakit. Pinagsasama-sama po natin ang ating mga panalangin ng pasasalamat at mga kahilingan sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina ng laging saklolo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at na tayo kanyang tinipon muli bilang isang sambayanan sa araw pong ito. Sa araw pong ito ay ating isinasama sa ating mga panalangin ang panalangin para sa kapayapaan. Noong nakaraang linggo po ay ating nabalitaan, marahil nabalitaan po ninyo, ang ilan po sa ating mga kapatid sa Mindanao State University, yung bombing na nangyari po na 4 po ang namatay. Pinagdarasal natin kapayapaang walang hanggan ng ating mga kapatid na napaslang at kayo din ang mga naapektuhan. Pero lalo't higit,
ang panalangin para sa kapayapaan. Nanawa ang Panginoong Diyos na prinsipe ng kapayapaan na ating kinasasabikan ng kanyang pagdating. Nawa siya ang patuloy na maggumabay, pumatubay sa ating patuloy na pag-aasam sa kapayapaan at katarungan na tunay na maghari sa gitna natin. Sa ganitong diwa, mga minamahal mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan upang tayo at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya'y makapakinabang, sapagkat siya naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawin niya ang kalungkutan, nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiran ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin, magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy akong pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako yung bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal.
Panginoong nagliligtas sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan na napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao na makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka mahilo sila sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat, nasa loob at labas ng dambana at na sumusubay po sa atin sa pamamagitan ng mga may sakit, sa pamamagitan ng live stream at sa pamamagitan po ng TV Maria, magandang tanghali po sa inyong lahat. Naisulat nyo na po ba ang sabi po, ang sagot sa tanong na ano ang gusto mong matanggap na exchange gift? Kadalasan po, ngayong mga panahong ito, sigurado po ako, karamihan po sa inyo ay nailista na ang mga dapat ilista at nabili na ang mga dapat bilhin para sa Christmas party. At isa po sa palaging tinatanong sa Christmas party ay ano ang gusto mong matanggap, lalo na kung meron kang ka-exchange gift. Ang dahilan po ay dahil nais po nating pasayahin ang bibigyan ng exchange gift. Dahil baka mamaya, yung makatanggap po ng ating exchange gift, kahit po pinaghirapan natin na pinagpaguran, kung hindi naman siya masaya at kung hindi naman siya gusto, ay walang kabuluhan din ang ating ibibigay na regalo. Kadalasan po, yan po ang ating ginagawa. Pero ang tanong, mga minamahal mga kapatid, kung ganyan po ang tanong natin sa exchange gift, ang tanong, ano ang nais mong matanggap ngayong Paskong ito? O kaya naman, sino ang gusto mong matanggap ngayong Paskong ito? Lalo na po sa may mga malalamig po ang Christmas, yan ang naglalagablab na tanong, sino ang gusto mong matanggap ngayong Pasko? Pero marahil, mga minamahal mga kapatid,
kapag ito rin ang tinanong natin tungkol sa ating mga pagbasa, isa lang po ang kanilang hinihingi. Kung pinakinggan po nating maigi ang unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, ganito po ang sabi, lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating nagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Maliwanag po ang sagot sa tanong kung anong nais lang matanggap ang Mesiyas. Ang Kristong darating. Ang pinangako ng Diyos na ipadadala niya para sa kaligtasan, para sa katubusan ng kanyang bayan. Marahil po, napapakinggan nyo na may mga nagsasabing, ibalik daw natin si Jesus sa Pasko. Pero sa tingin ko po mga minamahal mga kapatid, ang Pasko at si Jesus ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ang pinaka-masaya, pinaka-makabuluhang regalo na ating matatanggap ngayong Pasko ay ang ating Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon, ang Diyos, ay nangahas na maging kagaya natin. Ang Diyos, ang anak ng Diyos, ay nangahas pasukin ang ating kalagayan bilang tao. Sa kabila ng kawalang pag-asa, sa kabila ng pagminsan wari-baga ang kasalanan na naghahari, dumating sa gitna natin ang prinsipe ng kapayapaan na walang iba kundi si Jesus. Si Jesus, ang sabi nga po sa isang station ID, ang pinakamagandang kwento ng Pasko na dumating sa gitna natin, naging kagaya natin, ang anak ng Diyos. At siyang naghatid ng kaligtasan sa atin. At gayon din at tunay naman sa ebanghelyong ating napakinggan, galak at pag-asa ang dulot ni Jesus. Nagpagaling at nagpakain si Jesus sa mga umaasam sa kanyang pagdating. Hindi niya binugo ang kanilang pag-asa at hindi niya pinabayaang magutom ang mga sumusunod sa kanya. Pero ganoon din ang aking nais bigyan diin sa pagninilay na ito mga minamahal mga kapatid. Noong December 3, 2023, sa isang misa, katatapos pa lamang awitin siguro ang Panginoon maawa ka, ay may isang sumabog na bomba sa gitna ng mga nagkakatipong mga Kristiyano Katoliko para salubungin ang unang linggo ng Adbyento. Nakakagimbal ang ganong pangyayari dahil sa isang nagtitipon na sambayanan na nagnanais ng kapayapaan at sumamba ng mapayapa sa kanyang Panginoon, nangyari ang ganitong karahasan. Kaya nga, ang ating pong banal na misang ito ay atin ding inaalay din para sa mga kapatid nating napaslang at naging biktima ng karahasan sa pagbobombang ito. Kaya po kami bilang mga Redemptorists po sa buong Pilipinas ay nagpapahayag po ng pakikisa sa mga kapatid natin sa Marawi, lalo na mga kapatid natin na biktima ng karahasan at pagkapaslang. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ilang bahagi sa aming statement.
In the light of the heinous bombing that happened last Sunday, December 3, 2023 at the Dimaporo Gymnasium of the Mindanao State University in Marawi City, we, the Redemptorists in the Philippines, are one in denouncing and condemning this vicious act of violence. This act has no place within a community that seeks to witness God's mercy and love and goes against the benevolence and compassion of God. We express our solidarity and closeness to the families and communities who have lost their loved ones. We are shocked and in pain because we have journeyed with the community at the height of the Marawi siege in 2017. Those who have been affected are our friends and companions. We grieve with them in this time of confusion and loss. We pray that God's mercy and love will embrace the families and the community in these trying moments. May God's goodness and justice prevail over this horrifying act. We continue to pray for a change of heart for those who perpetuate violence and discord, and for peace to reign in our communities and the hearts of all. The path toward peace has been difficult, yet we draw encouragement from our Redeemer, who never ceases to inspire hope in us. In the spirit of Advent, may we never grow weary in praying and waiting for that day when peace and harmony will reign in our land and lives. Sa maikling salita, mga minamahal mga kapatid, ano ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko? Si Jesus. Nahatid ay kapayapaan at katarungan sa atin. Nawa, ang Paskong ito, siya ang maghari at manatiling sentro. At siya nawa maghatid sa atin sa kapayapaang ating inaasahan. Mahal na inanalagi sa Klolo, ipanalangin mo kami. Amen.
Manalangin kayong mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay na mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahang naming lubos na makakamit. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw mukha lang tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jesse naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalawanagan. Kawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Alfonso at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo. Manatili po tayong nakaluhod para po sa ating pagdalangin para po sa kapayapaan. Lord Jesus Christ, the Prince of Peace, we come to your aid. We unite ourselves in thought and prayer with our brothers and sisters who experience vicious acts of violence that cause harm and the loss of lives. As we pray with them in this time of grief and healing, we also pray for peace. Fill us with your peace in this time of confusion and fear. May our faith help us see with courage and hope our world that is crippled by violence and hate. Teach us peace so that we may learn to put our trust in the power of your love and light to overcome hatred and darkness. May we never cease to believe in the power of good to overcome evil in this world, where your justice brings consolation to the suffering and the oppressed. Guide our steps in the way of peace, so that we may respond to any acts of violence, not with hostility, but through your ways of goodness, gentleness, and strength to forgive. We also pray for a change of heart for those who continue to cause division and unrest through acts of violence. May our Blessed Mother, the Queen of Peace, inspire in us patient endurance as we await the realization of our deepest longing for your peace to reign in our lives and our land. Let your peace reign in us. Let your peace heal us. Let your peace reveal through us in a life lived in hope. Amen. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa pagsko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po mga minamahal mga kapatid. Nawa po ang Panginoon ng kapayapaan ay patuloy na mangalaga po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain po kayo at ng iyong sambahayan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayo na patuloy na nananalangin at gumagawa para sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.